Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ngayon po ay magtuturo po ako lang simpleng pagtuturo, hindi po ako tatagal dito. Napakahalaga po nito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo noon. Ang pamagat niya po ay the difference between the rapture of the church and the second coming. The difference between the rapture of the church and the second coming. So gaano po kahalaga po ito na maipaliwanag ko sa inyo sa church, sa bansang ito at buong mundo, ng simple, madaling intindihin. Napakahalaga kasi, again, pag mali yung turo, mali yung kinabukasan ng tao. Kaya napakahalagang makarating po tayo sa tamang tao na may tamang turo at mailagay sa tamang ministeryo. Kasi alam ko pong alam nyo ang ibig kong sabihin, kasi alam po nating lahat na noon pa hanggang ngayon ay lagi nating narinig yung second coming. Is that correct? Pero alam po niyo mga minamahal at iniibig, listen carefully please, na wala pong second coming na magaganap malibang mag-rapture muna. Kaya tayo po bilang end-time apostle, na binigyan ng Diyos ng mandate para magtayo ng mga lalaki at babaeng magiging kagaya ng Panginoon, at ang tawag araw ni True Church, napakahalagang maintindihan po natin na hindi ibig sabihin pinag-usapan po ang pagbabalik ng Panginoon ay okay na at ito po'y totoo na. No, it is not so. Kinakailangan yung pong pagbabalik niya ay ayon doon sa kanyang gagawin sa kanyang pagbabalik. At ang lagi pong naikukot ng marami, kahit po yung mga Christian talagang tama ang theology, ang eschatology, at meron pong prophetic understanding about the end time or the last day, ang lagi po nilang term na ginagamit ay second coming. Misleading po yun. Kaya ako po, ang tungkulin ko ay specify sa lahat ng malinaw ang pagkakaiba ng rapture at ng second coming. Are you ready now to hear? Now, ang lahat po ng mga chapter at verses na babasahin ko ay para sa rapture. At yung susunod po ay para sa second coming. Sisimplify ko lang po ito. John 14:1-3. Ito po ay para sa rapture of the church. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, Jesus said, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again. And that is the rapture of the church. And receive you to myself. That where I am, there you may be also. 1 Thessalonians 4:13-18. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow, as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, the rapture of the church.
And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. 1 Corinthians 15:50-53. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. The rapture of the church. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Again, the rapture of the church. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Nakita naman po yung chapter ng Great Tribulation. Matthew 24:21, then tatalon tayo ng 29 and 30. And I read, for then there will be a great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Now watch this, listen carefully. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, the second coming of Jesus Christ. Are you with me? Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. The second coming. So rito makikita po natin magkaiba ang rapture sa second coming. Taas po yung dalawang kamay ng kausap ko rito. Now, magdagdag po tayo ng mga truth para makita niyo po ang pagkakaiba. So look to me, please listen carefully and don't allow any unnecessary movement. Just look to me, direct your attention to me, and everybody say, Amen. In the rapture of the church, Christ comes in air for His own. Sa Tagalog, sa rapture of the church, si Jesus po ay dadating para sa atin. Kukunin po niya tayo. Hindi siya bababa sa lupa, tayong aakyat sa kalawakan para salubungin siya. At pagkatapos, iuwi niya po tayo sa kanyang kaharian. Ipipresent sa God the Father. Are you with me? So sa second coming na tinatawag din pong glorious appearing, Christ comes with His own to earth. So pagbabalik po ng Panginoon, tayo pong ni-rapture niya, kasama niya ng babalik. Do you see the difference? At sa kanya pong pagbabalik sa mundong ito, tatapak po siya sa Mount of Olive, mag-i-split po ito sa dalawa. Sa dakila po niyang pagdating. Tandaan na siya po ay dumating with great power and glory and majesty. Kasama tayo. Ulitin ko. Sa rapture, tayo po ay sasalubong sa kanya, kukunin niya tayo. Sa second coming na tinatawag din glorious appearing, siya po ay babalik, kasama na tayo. So, ang ibig sabihin, hindi siya pwedeng bumalik nang wala tayo. Kaya irarapture muna tayo para sa pagbabalik niya, kasama tayo. Ikalawa, sa rapture, lahat po ng totoong Kristiyanong na kay Jesus, banal ang buhay, malinis, talagang nagsuko ng buhay sa Kanya. Minahal siya ng totoo. Lahat po ng ito sa buong mundo ay kukunin niya. Lahat. Bata, matanda, lalaki at babae. Anumang kulay, anumang anyo. Lahat ng sumasa Kanya, kukunin niya. And then, sa second coming, wala pong na-rapture kahit isa. Kasi na-rapture na tayo eh. Naunawaan niyo po ako. Taas yung dalawang kamay ng kausap ko rito. Sa second coming, meron po bang mararapture? Wala. Bakit wala? Na-rapture na tayo eh. Wala na ang charge sa panahon ng Great Tribulation. Alinaw po yan. Ikatatlo, Christians taken to the Father's house. Tayo po mga believer ng Panginoon, tayong living like Jesus people, ay di nila sa tahanan ng God the Father. Piniresent tayo sa God the Father ni Jesus. Huwag niyo pong kakalimutan yan, ha?
Sa second coming o tinatawag na glorious appearing, yung pong mga resurrected saints ay hindi po nakita ang Father's house. Ito po ang mga resurrected saints na ito, sila po yung mga tribulation martyr na hindi nagpatatak ng 666 na pinugutan po ng ulo ng Antichrist, pinatay niya. At sila ni-resurrect ng Panginoon pero hindi sila umakyat sa langit. Nanatili na sila rito sa lupa. Are you with me? Malinaw po yan, ha? Marami na naman po mga bishop at pastor at iba't ibang fellowship here in abroad ang lalaya. Iniintay ko kayo sa oras ng himala. Ika-apat, sa panahon po ng rapture, wala pong hatol na ibinaba ang Diyos. Wala. Ni-rapture lang tayo. Yung mundo-mundo pa rin. Bahala pa rin siya sa buhay niya kung ano gusto niyang gawin. Nakuha niyo po ako. Dito po sa second coming, hinatulan na po ng Panginoong Hesus ang lahat ng tao sa buong mundo. Are you with me? At yun po yung naganap sa panahon ng the Great Tribulation Period. So para lalong maging malinaw, ang second coming po ay magaganap sa panahon ng Great Tribulation. Are you with me? Ika-5, church taken to heaven at rapture. Tayo po ay tuloy-tuloy po sa langit nung tayo po ay na-rapture. Dito po sa second coming, si Kristo po sa kanyang pagbabalik, itatayo po ang kanyang earthly kingdom. Sa rapture, tayo po ay kukunin niya. Sa second coming, magtatayo siya ng kanyang kaharian. Yung kanyang millennial reign. Ano pong ibig sabihin ng millennial reign? 1,000 taon ng paghahari. Wala nang prime minister, wala nang presidente, wala nang emperador. Si Kristo na po ang ruler ng buong mundo. Ang dami po nagkalat na maling turo. Kagabi, may nakita po ako sa Facebook, may title pa po yung apostol. Pero ang turo po nun, tribulation muna bago rapture. Nakakasyak po yun. Kaya hindi ibig sabihin, tinawag ka bilang propeta o ano pang titulo meron kay tama theology mo. Are you with me? Maaring tama po yung puso at nahirang ng Diyos. Pero yung pagkaunawa sa Bible, mali. Kaya napakahalagang alam niyo po yan. Kasi alam niyo po yung mga kulto at nakatanggap ng maling turo, doktrinado yan. So para niyo sila mawin, dapat kaya niyo ipaliwanag yung inyong pinapaniwalaan. At kaya niyong i-refute yung maling aral na tinanggap nila. Kaya dapat memorize niyo yan. Alam niyo yung mga chapter at verses. Kinukompare niyo sa mali nila upang silang nasa mali sumama sa ating nasa katotohanan. Ika-6, ang rapture po ay imminent. Ano pong ibig sabihin ng imminent? Could happen any? Sa second coming po, tinatawag na glorious appearing. Yung pong pagdating ng Panginoon ay hindi any moment. Marami pong sign. At marami pong taon ang uubusin. For at least 7 years bago po siya dumating. Kaya ang sabi nga ron sa binasa natin, Matthew 24 verse 30 o verse 29, so makakaroon ng great tribulation sa mundo. Na kahit minsan na hindi pa nangyayari. At pagkatapos sa kadadating ang anak ng Diyos. Ulitin natin. Sa rapture, siya po ay any moment. Sa Great Tribulation, hindi any moment. It takes years. At least 7 years bago siya dumating. Pagkatapos ng Great Tribulation. Naunawaan niyo po ako, saka siya bababa. Nalinaw po yun. Number 7. Sa panahon po ng rapture ngayon, wala pong sign. Dahil lahat ng signs nandiyan na. Kaya nga any moment, so you must live ready, rapture ready, you must get ready to meet Jesus in the air. Dapat araw-araw nakahanda kayo. Kaya dapat laging malinis puso nyo. So ganyan kagandang living like Jesus tayo. Kasi walang sign. Maaring ngayon, mamaya, bukas sa 1 linggo, any moment, walang sign. Are you with me? Sa second coming, there are many signs for Christ's physical coming. Marami pong signs sa pagdating ng Panginoon sa second coming. Magbasa po tayo ng ilan. Matthew 24.
So ito pa po ang problema na ipagkamali po ng marami na anis naman, na ito pong Matthew 24, na babasahin ko, sign daw po ng mga pagbaba ng Panginoon. Mali po yun. Hindi po totoo yun. Wala po siyang agreement sa ibang kasulatan. Wala. Kaya napakahalaga, intindihin niyo po sinasabi ko. Ito po ang tama. Ang Matthew 24 po, magmula sa verse 4 hanggang 30 ay puno po ng mga signs. Ang sabi ng mga nagturo ng mali, maaaring hindi sinasadya, yung iba sinadya. Kasi nga, ano po sila post-trib. Yung iba mid-trib. Pero parehas mali. Ano ang tama? Pre-trib. Dahil ito raw po yung mga tanda ng pagbaba ni Jesus. Mali po yun. Ito pong Matthew 24, mula verse 4 hanggang verse 30, ay naglalaman po na maraming mga tanda, hindi po ng rapture. Ito pong kabanatang ito ay patungkol sa panahon ng Great Tribulation. Are you with me? Ulitin natin, ang Matthew 24 mula verse 4 pababa ay pumapatungkol sa panahon ng Great Tribulation. It is nothing to do with the rapture. Are you with me? Kaya yung nagtuturo na ito raw po yung mga signs na malapit na ang rapture ay mali ang tinuturo. Are you with me? Ang rapture ay walang sign. Kaya ang Matthew 24, again, verse 4 pababa, itong mga signs na ito ay magaganap sa panahon ng Great Tribulation. Kaya po yung mga nagtuturo ngayon, akala nila, nasa Great Tribulation na po sila, yung nga po yung post-trib at mid-trib na mali. Kasi nakikita na nila ito, mga signs na ito. Mali po lahat yun. Wala pa sila sa Great Tribulation. At wag na silang managinip na pupunta pa sila ron. Ngayon pa lang pumunta na sila kay Tate Apostol at lumipat na sa Jesus para hindi sila makaranas ng Great Tribulation. Ito po ay mga tanda sa panahon ng Great Tribulation. Ang dami po nito. And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ." Ayan, naglabasan na po yung false prophet at Antichrist sa Great Tribulation. Nagkalat po yan. Evident po yan. And will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. Yan. Marami pong gera at walang tigil na gera. Ngayon, may gera. Kala nila, signs na yun ng pagbaba ng Lord. Malala po sa Great Tribulation. Ngayon, wala pang putukan ng nuclear dito. Sa panahon ng Great Tribulation, yung katawan ng mga tao, hindi mo makikilala, yung mga mata masusunog sa tama ng nuclear. Yung mga utak parang plastic, pati mga bungo po nilang malulusaw. Lahat po ng nuclear ay gagamitin sa panahon ng Great Tribulation. Are you with me? Ngayon, mga test lang. Yung ginagawa ng North Korea, mga test lang yan. Yung maraming nuclear ng China at ng Russia, ng Amerika, ng India, ng Pakistan, mga preparation lang yan. Pero lahat po yan puputok sa panahon ng Great Tribulation. Kaya dapat wala na yung bishop at pastor na nagtuturo ng mali, pati yung mga parapit na nagtuturo ng mali. Kasi baka maputokan sila ng nuclear, mahirap. Kahit saan ka tumago, maaabo ka ron. Are you with me? Sino sa inyo naniniwalang napakagandang makarating sa tamang tao, sa tamang turo, tamang ministeryo? Ganyan kayo kamahal ng Diyos kasi naghahanap kayo ng katotohanan kaya dinala niya kayo sa tamang tao, tamang turo, tamang ministeryo. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginnings of sorrows. Simula pa lang. Kasi 7 taon yung Great Tribulation Simula pa lang. Yung tatlong taon kalahati, matindi na.
Pero yung pagtatapos ng 3 taon at kalahati, impyerno sa lupa yun. Sabihin natin yung 3.5 years, yung una, Sodom at Gomorrah. Yung naiwang 3.5 years, impyerno sa lupa. Kaya yung 7 taon talagang yan, impyerno po yan. Pag naiwanan ka sa rapture. Kaya nakikibaka po tayo sa kaligtasan ng kaluluwa natin. We are fighting the good fight of faith kasi kaluluwa natin to. We don't give the devil a chance to destroy our soul and to deceive us and to destroy our faith. Kaya nga, bulay-bulayin nyo yan, i-memorize nyo, intindihin ninyo. Dahil marami pong falling away ngayon. Marami pong deceive na seducing spirits according to 1 Timothy 4:1. They give it to the doctrine of demons. At ang isang pinakamalaking problema po yung teaching po ng mid-trib at saka post-trib. At yung hindi pagkakaunawa na magkaiba ang rapture sa second coming. Sabihin natin lahat, walang second coming. Balibang mag-rapture muna. Ganun po kasimple yun. Kaya na po pong paliwanag nilang may 2 phase po ang second coming, ay mababaw po yun. Untruth, walang second coming, malibang mag-rapture muna. Pag may rapture, saka magkakaroon ng second coming. At pag dumating na po ang rapture, saka may second coming, at sa second coming tayong na rapture, ay pabalik kasama siya. Kaya hindi tayo dadaan ng Great Tribulation period. Number 9. Then they will deliver you up to tribulation. Ayan na. Malinaw, no? Tama po ba yung turo ko? Tinukay na yung tribulation. Kaya again, ang Matthew 24 ay hindi signs ng pagbaba ng Lord sa rapture. Ito ay chapter at verses about the Great Tribulation period. And kill you, and you will be hated by all nations for my name's sakes. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lowliness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness in all the nations, and then the end will come. Sa panahon po ng Great Tribulation, mga ngaral po ang 2 witnesses, buong mundo po yun. Amen. Sila po yung mag-convert sa 144 na Jew, na evangelist, 12,000 each sa 12 tribe. And they will scatter all over the world to preach the gospel. Are you with me? Ayun po ang sinasabi, the gospel of the kingdom will be preached to all nations. Sa panahon po siya ng Great Tribulation. Kasi kung totoo po sinasabi nila, na ito po yung sign ng rapture. Matagal na pong na-preach yung gospel. May YouTube niya ngayon, may Facebook, pati sulok lang mundo na abot na. Hindi pa rin bumababa ang Lord. Are you with me? Kasi nga, walang sign. Kaya maghanda tayo. Dahil mamaya, bukas sa 1 linggo, bababa siya. Palakpakan natin ang Diyos. So, yan. Then, number 8. Ang rapture po ay para sa mga mananampalataya lang. Sa second coming, apektado po ang buong mundo. Ulitin ko sa rapture, ito po ay para lamang sa mga mananampalataya. Sa living like Jesus, people. Pero sa second coming, ang buong mundo ay apektado. Ang makakakita lang kay Jesus sa rapture, tayo lang. Sa second coming, buong mundo makikita siya. Nakatelevise po yan sa CNN, sa BBC World, sa Al Jazeera, sa lahat po ng network, pati po yung local network natin, nakatelevise po yan. Makikita ng buong mundo si Jesus. Kasama tayo. Sa rapture, tayo lang ang makakakita sa Kanya. Tayo lang ang makakarinig sa tinig niya. Sa second coming, kaya nga ang tawag sa Book of Revelation, the revelation of Jesus Christ, all the world will see Him. Are you with me? Lahat po ng tangke, nuclear, warplane, nuclear submarine, lahat po ng panggera, itututo kay Jesus po yan. Kasama tayo. Because He will make war against them. Ang problema po ng mga ito, ng Russia, China at North Korea at mga antichrist country, pag sama-sama lahat ng pwersa ng militar nila at panggera,
Eh nanaginip po sila ng gising. Dinaya ng diablo at ng Antichrist na matatalo nila si Jesus. No way. Hindi po mahirapan si Jesus. Talunin silang lahat. Isang salita niya lang, magbabagsakan ng apoy galing sa langit. Tatay, wala ba tayong gagawin sa giyera ngayon? Wala, tapos na yung giyera natin sa lupa. Ando dito yung warfare, yung intercession. Kaya pagbabalik natin, ang ating pong trabaho ron, viewer. Tagapanood. Kaya akong kausap dito. Habang nagsasalita ang Lord at nagpapababa ng mga apoy galing sa langit, nanonood tayo, sinasabi, ayan, tinamaan yung Antichrist. Yan, yung sundalo ng China, yung komunista, yung Russia, ng North Korea, lahat ng ayaw kay Kristo. Ayan, tinupok ng apoy. Mabuhay si Jesus. Nakasakay tayo sa puting kabayo. At ang sabi ng mga kabayo, Amen. Lakasan po niyo yung palakpak. Number 9, sa rapture, this is the time of joy, unspeakable joy. Sa second coming, time of mourning, ang buong mundo umuungol sa hirap. Nalalaghoy, patungo ng kamatayan. Grabe pong panagoy. Tatalakayin po natin yan sa Great Tribulation. Ika-10, ang rapture po ay magaganap before the day of wrath. Yun po ang isang term na ginagamit patungkol sa Great Tribulation. Ang second coming po ay magaganap after the tribulation. At yun nga po in-explain ko sa inyo sa Matthew 24. Sa rapture, hindi po na-mention si Satan. No mention of Satan. Sa second coming, Satan is bound in abyss for 1,000 years. Yun po yung bottomless pit. Kinuha siya ng angel, nilagay sa bottomless pit. Tilakpan po ito at nilagay ng seal. At si Satan po nakakulong doon sa 1,000 taon. Kaya ang buong mundo tahimik. Walang gulo. Kasi si Satan nakalagay sa ilalim ng kulungang walang hanggan. Bottomless pit. Kulungang walang hanggan. Number 12, pagkatapos ng rapture, kaagad, judgment seat of Christ, yung bigayan ng reward. Sa second coming, no time or place for judgment seat. At yung pinaliwanag ko sa inyo last Sunday, sa second coming, wala kang, sa panahon ng Great Tribulation, sa second coming, wala kang makikita rin yung judgment seat, marriage supper of the Lamb, wala lahat. Kasi wala na nga ang church doon, na rapture na. Sa rapture, pagkatapos ng judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, pakakasalan tayo ng Lord. Taas po rito yung kamay na gustong mapakasalan ni Jesus. Kaya wag na kayo mag-asawa, ha? Kasi pakakasalan kayo ng Lord. Sa glorious appearing, yung pong pinakasalan niya, yung bride tayo yun, bababa kasama niya. Kasalan muna bago babaan. Amen? Sa rapture, pagkatapos ng judgment seat of Christ, anong susunod? Marriage supper of the Lamb. Sa second coming, yung pinakasalan niya, kasamang bababa niya. Maliwanag po ba yun? Number 14, sa rapture, walang ibang makakakita sa kanya, tayo lang. Sa second coming, lahat. Revelation 1:7, kikita po siya buong mundo. Lahat po ng tao sa buong mundo, makikita siya. I-reveal niya po yung sarili niya publicly. Again, isa po sa tawag po sa Book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. Dahil ihayag niya po yung sarili niya sa buong mundo, sa sangkatauhan. Sabihin natin lahat, sama-sama tayo. Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him. Ayan, every eye will see Him. Even they who pierce Him. Sino po yung even they who pierce Him? Israel. Amen. And all the tribes of the earth. Ayan. Do you believe that? And all the tribes of the earth. Pwedeng palitan yung tribe ng salitang nations. Buong mundo will mourn because of Him. Even so, amen. Malinaw po yan. Are you with me? Lastly, number 15, pagkatapos po ng rapture, nagsimula na ang Great Tribulation. Naulit ko, tingnan niyo po si tatay. Nag-rapture ngayon, bukas Great Tribulation.
Yung Antichrist hindi makalabas kasi andito pa tayo. Pero pag nag-rapture mamaya, kaagad, yung Antichrist lalabas na. Nakuha niyo po yun. Ulitin natin ha. Pagkatapos ng rapture, great tribulation. Sa second coming, i-establish na ni Jesus yung kanyang 1,000-year reign. Tatalakayin din po natin ito. Ano po ba ang buhay sa 1,000-year reign ni Jesus? Napakaganda. Sino po sa inyo natutawang lahat po naintindihan natin? Iniisa-isa natin. So yan, maliwanag. Mga iniibig, body of Christ here in abroad, ito ang tamang turo. The rapture of the church is different from the second coming of Jesus Christ. Hindi pwedeng magkaroon ng second coming malibang mag-rapture muna. Kakalimutan na ninyo yung mid-trib at post-trib. Ang isipin nyo ngayon ay pre-trib. Pag nag-rapture ngayon, saka pa lang dadating ang Great Tribulation period. Kaya ang church ay hindi dadaan sa Great Tribulation period. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.